Malaki ang posibilidad na itong si Evan Nel ay hindi magtagal dyan sa Northport Batang Pier at ito'y matrade dito sa Magnolia Chicken Templados. Iyan ngayon ang usap-usapan ng mga insiders kahit pumirma na ng kontrata itong si Evan Nel dito sa Northport. Pumirma ng 2-year contract itong si Nel sa Northport pero anytime pwede naman niyang i-trade ng Batang Pier. So ang tanong ngayon ay kung ito ba ay magtatagal dyan. So kung sakasakali nga na itong si Evan Nel ay i-trade dito sa Magnolia, sino naman kaya kapalit? Posible na itong si Jerica Hanmisi ang ipalit ng Magnolia para dito kay Evan Nel. Kung yan ay mangyari, magkakaroon ng mas batang player. Well, halos hindi naman nagkakalayo sa edad dito si Hanmisi at itong si Nel. Pero maganda dito kay Nel, ito ay isang point guard at na-demonstrate na niya yung kanyang leadership capability. So sa ngayon, ito ang pwede nating magawa para siguraduhin na itong Magnolia Chicken Templados ay makukuha si Nel. Well, actually, hindi naman masyadong matahihirapan dyan dahil alam naman natin ang Northport, madaling kausap yan ng SMC. Kinakailangan na lang siguro i-check ng Magnolia dahil baka yung sister teams niya katulad ng San Miguel at nitong Hinebra baka magka-interest dito kay Evan Nel. Sa tingin ko Hinebra hindi na masyado dahil nandiyan na sa kanila si RJ Abanentos. Pero itong San Miguel baka magka-interest dito kay Evan Nel. Baka dyan lang magka-problema itong Magnolia. Pero kung makukuha ng San Miguel ito si Cedric Barefield o si Mikey Williams, clear na sa Magnolia na makuha si Nel. Alam naman natin na itong si Evan Nel, yan yung mga tipong player na gusto ni Coach Chito Victorero dahil ito ay mataas ang basketball IQ. So abangan na lang natin kung willing nga silang i-trade itong si Jerica Hanmisi at kung papayag itong Northport Batang Pier. Kapag ito ay natuloy, magiging kompleto na ulit talaga itong backcourt nitong Magnolia Chicken Templados. Itong NLEX Road Warriors ay interesado raw na makuha ang serbisyo nitong si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma Jeep. Alam natin na itong si Carino ay isa doon sa mga players talaga na inaasahan nitong Terra Firma lalo na at nawala na nga si Isaac Go. Ito ang main backup nila para kay Christian Stan Hardinger. Ngayon, ang problema kasi dyan, kung sakali nga na i-trade nila itong si Carino, ang mapupunta sa kanila si Policarpio, pero ito ay power forward. Yun nga lang, mahusay talaga ito. Siya nga nag-MVP do sa PBA Draft Combine. Pero kung sasamahan ng index ng isa pang player katulad ni Michael Miranda na center, mapapaisip itong si Jana Del Cardel dahil magkakaroon siya ng center at power forward kapalit nung isang center lang. So baka nga pumayag ang Terra Firma. Ngayon, ang importante dito kahit na magkaribal na grupo yan, titignan siyempre ng Terra Firma kung maganda yung offer ng NLEX. Kung maganda, baka nga tanggapin nila. Sa panig ng NLEX, maliwanag naman kung bakit hindi gusto ni Jong Wichiko na makuha itong si Carino. Dahil kulang talaga sa big man ang Road Warriors. Itong si Policarpio, si Brandon Ramirez, mga power forward yan. At dahil syempre wala silang center, yan ang problema nila ngayon dahil ang lalaki na ng mga team sa PBA. So aabangan natin kung sino ang kukunin nitong NLEX Road Warriors kung mapapapayag nila itong Terra Firma dito sa ganitong offer. Ngayon naman, itong NLEX bukod dito sa pag-trade para kay Carino, tumitingin pa rin sila kung saan sila makakakuha ng mga additional scorer para tumulong dito kay Robert Bolick. Pero sa ngayon, priority daw nila na subuking kunin itong si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma Jeep. Nandiyan na nga abangan natin kung ito ay matutuloy. Kung sakasakali, malaking bagay yan para dito sa Terra Firma. Pati na rin dito sa index dahil sa tingin ko, makikinabang sila pareho kapag natuloy ito.